mga kaibigang OFW na katulad ko na walang sawang sumusuporta at nagme-message sa ating channel. Ngayon, lahat po kasi ng mga messages nyo, nababasa ko. Kung hindi man po ako nakaka-reply, sa dami nyo po, sana maintindihan nyo. Basta nagta-thumb ups ako, tapos nagla-like, okay na po iyon. Kasi kung sasagutin ko po kayo lahat, makikipag-chat ako, wala na po tayong magagawa sa bahay. Basta ako naman po, napapatawan nyo rin sa mga comment sa akin. Yung kayo naliligayaan sa akin, napapaligayan nyo rin po ako. Ngayon, ito po yung mga nag-request po ng bagoong. Pasensya na po, tatagalan kasi pupunta ako ng market. Mga ilado na po, mas bilasa na po sila. Kanina po, naka-check po yung brother ko. Bumili na siya na 1 kilo. Ito po, gagawin natin para makapaggawa na rin kayo ng sarili yung bagoong. Ito po yung tinatawag na alamang, pero dagat po ito, yung mga hipon dagat. Sa mga nandito po sa Pilipinas, hindi po pwede yung mga hipon sa ilog, yung hipon sa tabang. Ito po siya, fresh na fresh po siya. Talagang hipon na hipon siya. Ngayon, ang paggawa po nito, natuklasan ko rin po sa Omar. Kasi ang dami namin nahuhuli. Ginawa ko siyang bagoong. Talaga po mabait si God tinuturo niya sa akin yung tamang way na paggawa. Nagiging successful naman po. Ito po. Ngayon, halos parang din po ng procedure ng bagoong isda. Yung bagoong isda, ganun din po siya. Puhugasan po natin siya, itong i-drain. Puhugasan din natin siya ng tubig na may asin, pero hindi po masyadong maalat. Kasi maliliit po siya eh. Ngayon, yung alat po niya, pagka masyadong maalat, hindi na kayo mag-i-enjoy sa lasa. Yan, ito po, din-drain ko, hugasan po natin. Galing po ito sa market. Mimix po tayo uli ng asin sa water. Tap water, mag-a-add lang tayo ng konting asin, panghugas lang sa una. Ito yung una. Ngayon, para mahugasan lang siya. Kasi syempre po, nasa palengke siya, nasa market siya. Tsaka, pag hinugasan natin ng hugas tap water, tabang, tatabang po siya pag binagoong natin. Ano po siya? Aantot. Hindi nyo makakain. Yan. Ganyan lang po yan. Atin po siyang idulog-lug-lugin para mahugasan mabuti. Kasi maliit po siya. Tingin nyo, akala nyo malinis. Galing po sa market yan eh. Hindi natin alam. Tsaka kailangan po ganun kasi sinubukan ko na noon na magbagoong ito na hinugasan ko sa tap water. Hindi ko hinugasan sa tubig alat. Mas maganda po kung nasa dagat kayo. Doon yun na hugasan. Kasi kung nasa dagat kayo, yung tubig na malinis sa dagat, siya nyo ipanghugas sa kanya. Ngayon, magdala na lang kayo ng konting asin. Doon pa lang, as na nyo na. Mas maganda po yun. Yung mga nasa tabing dagat, marami po nag-message sa akin. Nandito sila sa Pilipinas, sa bandang Bisaya. Merong taga Davao, merong taga Jensan. Doon daw sa lugar nila, tsaka dito sa May Laguna, maraming hipo na huli, gusto nilang malaman. Naku, napakarami po nyung nag-message. Kung alam nyo lang po na gusto ko na agad i-upload sa inyo to, kaya lang pangit yung mga nando doon. Pwede ko naman ituro sa inyo ng ganun, gagawin ko yung pangit. Kaya lang, sayang naman po, hindi ko rin makakain. Gusto ko naman po kasi, isang gawaan din katulad nito, may nag-request sa akin binagongan. Sabi ko kanginan, chinat ko na lang. May nabili na kami, gagawin ko ngayong hapon. Ngayon, sabi ko, after a week pa natin ma-upload yun. Kasi may iba pang procedure dito na may pagkakaiba doon sa bagoong isda. Yun mo, malalaman nyo after 1 week lang, pwede na. Pero ito, 3 days lang, pwede na, katulad ng niluto ko nun. Ngayon, isa pa ho. Isa pa siya. Yan. 2 dakot lang, pwede ni. May baong alat lang yung paghuhugas.
Tatantsahin nyo. Kung gusto nyo na maalat, pwede rin. Tapos, yung iba, yun yung tuturo ko sa inyo, hindi masyadong maalat. At after a week, may pakikita ko sa inyo na technique at talaga yun po ang kailangan gawin sa bagoong para hindi siya, yung naluto na siya sa pagkaka-fermented natin sa buro, kailangan po natin siyang iluto. Pakikita ko sa inyo kung paano. Ngayon, pag naluto na siya, dinadala na sa market dyan. Yung iba naman kaya umaamtot, bibili kayo, hindi siya naluto. Yan, ibabalik natin siya ngayon dito. Pangalawang hugas na to. Okay na po yung pangalawang hugas. Yan, malinis na siya. Ay, kasus, kasarap. Parang gusto ko nang gumawa ng... Naku, masarap po ito sa binagoongan. Yung nagre-request. Ilan na sila nagre-request ng binagoongan. Kasi nagbinagoongan mo ako nung araw. Yung galing sa market. Masyadong maalat. Tapos yung magbibili mo naman nasa bote na ini-export pa man din nila, merong sobrang alat, na maasim-asim. Hugasan mo man, na wala na ang lasa. Iba pa rin yung dating. Kahit tambakan mo siya ng sahog na baboy o kung ano mang isasahog nyo, hindi nyo mapasarap. Kaya ito, yung mga nasa ibang bansa, may mga hipong mga ano, nagtataka nga po ako, nasa ibang bansa sila, meron ho sigurong hipon doon na ganito. Eh nako, tamang-tama po sa inyo yan. Ito. Oh, yan, palinis na. Pwede na siya. May pusit pa po. Ay, huwag niyong tatanggalin yan. Ayan. Kahit hindi niyo na siya tiktikin. Kasi, baon na niya alat eh. Ayan o, may mga pusit-pusit. Yan po ang nagpapalinamnam din sa bagoong. Ay, siya. Ngayon, ito po, 1 kg. Ngayon, dahil may baon na siyang alat, ang ilalagay lang natin sa kanya, 1 cup of salt. Ngayon, yung 1 cup of salt sa 1 kg, tamang-tama lang po yung para dito. Sandali po, kukunin ko yung cup na pinagtatakalan ko. Ang tatakalan, 1 cup. Parang malaki po sa 1 cup to eh. Tansyahin po natin. Tama po ito. Tansya lang po ako pero talagang ito, sumuko na. Ayan. 1 cup lang siya. 1 kg naman po siya. Okay lang. Kasi pagkakulang naman po sa asin, aantot. Hindi naman na tumaalat. Tama lang to. Ayan o. Ayan. Ito po, hindi po ito dumi. Meron po ang customer sa parlor, nagpakulay. Tinatanggal ko, hindi matanggal. Kailangan pa po ipuspos siya. Kulay po yan ng dark brown. Nagpakulay po sa parlor. Kaya ako medyo nagkulay-kulay na rin. Ayan. Nako, kaganda po. Fresh na fresh. 3 araw lang po ito, pwede na eh. Pero, gagawin po natin 1 week para... Kumbaga, fermented siya, hinog na siya, ika nga, ang sarap po nun. Doon natin siya iluluto. 7 days. Ayan o, may iba pang mga hipon-hipon. Ay, ano ba yung isda-isda? May pusit-pusit. Ngayon, ilalagay na po natin siya sa isang malinis na container. Kasya kaya ito dito. Nako, ayan na po siya, kaganda na. 3 araw lang ito, hinog na to eh. Pwede na. Pero, mas maganda exact 1 week. Kasi kung baga hipon to, kahit bukas pwede na to eh. Ayan. Tama-tama lang. Uy. Ayan siya. Lalagay po natin siya. Kanya lang, simple-simple lang. Kahit nakapikit kayo, kaya niyong gawin.
Napakasarap po nito sa binagongan na baboy. Ang dami na po nagre-request. Gusto ko itong gawin. Sabi sa akin, asan na yung binagongan ko? Sinagot ko na lang. Gusto ko kasi kapag nagbinagongan ako, sarili kong bagoong gawa. Ayan. Mabibiting pa ate lalagyan. Bagay. Ilalagay ko sa isang maliit na lalagyan siya. Yan. Hindi naman pwede yung punong-puno. Lagay ko na rin siya sa isang lalagyan. Ito, at yan. Yan, mga extra garapong maliliit. Yan po siya. Yan, sa muli ko hugas lang ng kamay. Ngayon, tatakpan po natin. Ito po. Ayan. Ayun. Ngayon, itong isa, lalagay ko na lang po yan sa ibang lalagyan. Ayan. Room temperature lang po ito. Hindi po yung ilalagay nyo sa rep. Pero kayo, nasa inyo lagay nyo sa rep. Kaya lang, matagal siya ma-ferment. Ayan. Lalagyan muna natin siya dito. Ayun. Binabati ko po kayo mga kaibigan na mga OFW katulad ko. Yung mga marami na naghihintay para sa fermented natin bagoong alamang. Eto na po siya. Hinintay po natin maka 1 week. Nababasa ko po yung mga request nyo na yung iba na sasagot ko. Siguro mababasa naman yung iba yung sinagot ko yung isa na ginagawa na po. At eto na po ang pang 1 week na ngayon. Kasi ito, maximum po nito 3 days to 1 week. Ngayon, ito na, kita niyo si itsura. Kumbaga hinog na siya. Ngayon, kasi ito yung hindi na puno, ito muna bubuksan natin. Okay, pagod na pagod to at galing sa probinsya. Tamo, nangitim ang inyong prinsesa. Grabe itim. Imayin nga natin. Ay, ang bango. Ala, talagang hindi ako napahiya sa inyo. Kasi kung gumawa ako pang gawang bahay-bahay lang, pero ngayon magtitindahan kami, pagkamura ang mga ganitong hipon, gagawa ako ng marami. Tingnan nyo, ito po ang masarap na pang Bicol Express, pang binagongan. Isa pa yun po. Kaya hindi ako makasagot sa mga nagre-request ng binagongan. Gusto ko maluto na ito sa pagiging fermented natin. Ito gagawin kong binagongan. At napakasarap po at malinis naman po talaga. Tikman nga po natin. Talaga po ang sarap. Basta, gayahin nyo lang po yung unang procedure na ginawa ko. Ngayon, hindi pa po yan nagtatapos. Almost the same po ng paggawa ng bagoong na isda. Pero ito po, pag nagtagal po ito, maiiba ang lasa at saka mangangamoy. Ang technique po dito, iluluto po natin siya ganito. Wala pong sangkap, yan lang po. Ganun po yung mga nasa palengke, nasa market. Nung araw po, ganun yung style. Iba ho, hindi na nila ginagawa yung mga ganung style. Kaya ang ginagawa, niluluto nila na may asukal, tapos maalat na maalat, tapos meron nga po may mga sobrang tamis naman. Ito, kayo ang makakapagluto ng gusto nyong lasa. Kasi ilalaga lang po natin siya sa lahat ng, ito lang po, ganyan, wala pong anuman, walang bawang, walang ano, kayo ang balang magluto. Ibig sabihin po ito, kahit i-market nyo siya, isang timba po ito, yung timbang square, nakaburo doon. Apuyan nyo lang po sa ilalim, pag kumulo na, okay na po yun. Yung iba po tinadaya sa palengke. Kasi nagbagongan yung kapatid ko, namimili siya sa mga galing ko, Pangasinan, na isa-isang baldiyan. Ginagawa po nila, hinahati yan. Tapos ilalaga nila. Tatambakan ng asin at saka tubig. Kaya sa palengke po, masabaw-sabaw. Lumulutang sa sabaw. Maglalangoy talaga yung mga hipon sa sabaw. Ito po. Uminit na siya masyado. Doon lang dapat kailangan init. Siguro na ano. Ilalagay
Ilagay ko na muna siya dito para sabay-sabay natin siyang paiinitan. Yan po ang technique para tumagal. Medyo mainit pa kasi nainit ko kaagad. O kita nyo yan yung mano na yan, naluto agad. Kumbaga aligin nila yan eh. Aligin nila. Apakabango po. At tingnan nyo, nagsabaw na siya. Naku, sarap. Kaganda ng kulay. Talagang lumabas na yung kanyang pagiging bagoong. 1 kilo po ito kasama yun. Ngayon, ang bili ng kapatid ko, si mahal dito sa Cainta. Pero kung sa probinsya, 70 1 kilo Pero minsan nakakabili po ako, 50 1 kilo. Kung sa probinsya ito, murang-mura kayo na ang gagawa. Kaya napakasarap. Diyos ko, teka. Sasama ko itong hindi nagkasya dito. Ganun lang naman po yan. Isang timpla lang yan. Ayan, nakakaganda. Ngayon, ilalaga na po natin siya para tumagal. Ano na siya? Tingnan niyo pagkaganda. Malakas yata. Huwag lang bibiglayin. Basta po siya naluto na, umusok-usok na, okay na po yan. Ganun po yung mga, naku, ang bango. Ano po siya? Talagang napakabango. Grabe. Iba ang bango niya. Talagang sariwang-sariwa at saka yung walang antot. Kaya amoy utot. O amoy bulad. Sa Bisaya, alam nila yung bulad. Natutunan ko sa mga friend ko, mga Bisaya. Kaya kabango po. Grabe. Ay, marami na naman kayo matututunang negosyo. Ibibigay ko po sa inyo lahat yung mga pang-negosyo. Isa na ito. Katulad ng chicharon, yung mga bagoong na yan. Basta lahat po na i-upload ko sa inyo, yung pang-masa at pang-negosyo. Maswerte po yung mga nasa tabing dagat. Kasi mga nasa tabing dagat, murang-mura lang yan. Naka, magayak na kayo ng container at saka asin lang. Tsaka doon, di na kayo magtutunaw ng asin. Dahil kukuha kayo ng tubig sa dagat, doon yun na yung bibistayin, lulug-lug-lug-lugin gano'n, dahil alat siya. Konting asin na lang po, ibabaon nyo para ma-fermented. Natutunan ko po ito, true experience ko lang sa Oman, kasi doon nga, pag bibili ko, miss ko yung bagoong paborito ko ito, maglagala ako na ampalaya, ng talong, ng okra, tapos yan po, sinasapo lang namin sa kanin. Bibili sa market nanay ko. Mainit-init yun at saka yung patolang nilaga, sinapo din sa akin, napakasarap po ng lasa. Lumaki po ako sa ganon. Ngayon, wala pong ganito, sabi ko, kahit may nagsabi sa akin, yung binibili sa mga re-export sa ibang bansa, sa mga Pilipino store doon. Pink na pink siya, tapos pag tinikman ng super alat na maasim, ilalagyan nila suka, para siguro tumagal. Ang technique po yun, ilalaga lang. Hindi na kailangan timpla pa na super alat, iluto mo siya ng ganyan. Parang hindi na ata nila nalaman yung mga style ng araw po ito Ayan kita nyo, napakabango. Ngayon, pwede na po ako magbenta rin ito Ayaw ko sana ibigay sa inyo yung secret nito Dahil balak namin kami, gagawa kami ng sarili naming pangalan, export namin na flame lang siyang ganyan. Dahil lang po mahal ko kayo, hindi ko kayo matiis. Kasi kung tutuusin, kahit hindi naman po kami mayaman, okay na po kami. Ayos na po kami mag-inat. Meron naman po kami, makakaraos naman po kami 3 beses maghapon kumain. Kaya lang, dahil dito, alam ko, marami kong matutulungan. Makakapag-negosyo sila ng ganito. Isipin nyo po, wala pang nag-business nito na i-export na purong-purong ganito lang. Ngayon, itinuro ko na sa inyo sa YouTube. Gawin ko man po yun. Baka hindi rin po masyadong dahil marami nang nakakaalam. Pero okay lang po yun. Bahala na po sa akin si Batman. Sa kanya lang po tayo kumakapit. Ayan. Lagi po ba? Kayo na ang magbibigay ng flavor niya pag yun yung sarili-sarili yung luto. Sabi nga po nung pisang ko na nagbisita sa amin, maglilitsyon nga kami doon sa Bulacan. Ang dami nang nagre-request tita. Oo nga sabi ko, pero naka-fermented na.
Si-share mo ba yon? Sabi ko, nasabi ko na okay na. Gagawa na lang ako ng ibang business na pang-export. Kasi ito, katulad na sinabi ko, wala mang nag-export nito ng plain. Kung tutuusin, yun po ang plano namin. Ayan na siya. Hintayin ko lang po kumulo na isa pang kulo. Dahil i-stack ko rin po ito, hindi ko naman siya mailuluto agad. Pwede nyo ng room temperature ito. Kulo lang po siya, naluto na yan. Ayan, katulad yan. Oh. May init pa kasi ito. Ayan. Basta naikulo na siya, pwede na siyang pangmatagalan. Pagka konti-konti lang, pwede nyo ilagay sa rep. Pero kung maraihat pambenta, room temperature lang po yan pwede. Lalo yung mga nakambaldi-baldi na, pang market na. Yan. Ilalagay po natin siya sa garapon paglamig. At ito ang aking gagawin, binagongan. Yan eh. Okay. Man nga. Sarap. Grabe. Yan na. Ito na siya. Export quality na siya. Ay, babalik po natin ito pero kailangan gasan ko siya. Gasan uli yung ating container. At ilan po natin ilalagay. Kailangan po malinis na malinis. Ito po float namin. Ayan. Ilalagay na natin siya dyan. Mainit pa po siya, kaya lang, pwede natin ilagay, huwag kukuberan hanggang sa lumamig. O, kita nyo, o. Bagoong na bagoong, umuusok pa siya. Ganyan lang naman, susubukan natin siya ganyan. Isipin nyo ko, i-export ito, mabili ito kasi malinaw na malinaw. Palengke nga, bagyang kulo lang. Sa amin, sa Bulacan, ganun mo ang ginagawa. Ewan ko dito sa Maynila. Yung market dito sa Maynila, kung paano style nila. Napakasarap binagongan. Tsaka sa mangga na yan. Ayun, nako. Nainggit na naman kayo. Kakain talaga ako ngayon yan. Ang bango. Talagang real bagoong. Hindi po siya yung may mga ine-export na may kulay. Tapos merong matamis na nilalagay. Hindi nyo na maluto ng gusto nyong klaseng luto. O, nagkasya na siya. Pwede na siyang... ito na lang pangkain ko ng bagoong yan. Ay, ng mangga. Nagkakamali na ako, nabubulol pa. Pasensya na kayo sa prinsesa. Talagang pagmamadali, nabubulol ako. Nung bata pa ako, kinukorek ako sa mga words na sinasabi ko. Ay, wala akong pakailan. Basta sabi ko, nagiging pani po tuloy. Ayan. Ako. Chalap. Chalap-chalap naman yun sa mangga. Ito. May bago na naman yung mangga. Galing Nueva Ecija ito. Galing Bulacan. Galing Nueva Ecija. Dala ng mga kamag-anak namin. Para nga daw dito sa anong bagoong. Ay, sarap. Grabe. Sarap. Gusto nyo kumain akong mangga? Sige, sandali. Kahit po yan, walang sangkap at napakasarap po niyan. Dali na, hintayin nyo. Babalatan ko lang ito. Sin kayo. Medyo mura pa po ito. Naka po, kaasin dito. Naka. Naka po. Naka. Kaasin. Naka.
Kasarap. Naku. Pati si Coco, naamoy yung bagoong. Gusto na sumasama sa mga tikiman portion. Po. Hinugasan ko po ito, ha. Ayan. Opo, masarap. Nangitim po ako. Galing Bulacan. Babalik pa po kami sa Sabado ulit. Dahil nagpapabakod naman ako ngayon ng mga simento at nasira na yung aking bakod na mga mahogany. Ito na. Meron pa dito, sayang. Sayang siya. Kaya sarap-sarap. Manghihina ka talaga ang sarap at tinamnam niya. Hanggang sa bagong may eating portion pa rin po pala. Naku po. Sarap. Maasim. Naku. Bagoong talaga nagdadala sa mangga. Ay, sarap. Sobrang asin mangga na yan. Bukasin. Pero ang sarap ko. Kering-kering ng bagoong. Meron ba kayo nakikita sa market na ganito? Malinis na. Mabango pa. At saka ano pa siya. Hindi maalat. Harap. Lapit. Asim. Buti na lang may bagoong. Kahit hindi po isa, ganyan lang. Ang sarap-sarap na. Harap nga po yan. Kamatis lang. Pigain mo sa umaga, iniho na tuyo. Ang sarap yan. Tapos may nilagang itlog. Masa mong ganyan, ulam na po yan. Tapos may manggang ganyan. Tumutulog po laway ko, kumakain na ako nito. May pagkaasim po ng manggang yan. Buti na lang, masarap bagoong ko. Labanan ng anghang, asim. Tatawa yung kapatid ko dun, oh. Masarap may anghang. Ginagawa ko ng ama ko ito eh. Nagaganyan ng mangga tapos may bagoong may sili. Kaya ako na mismo kumakain, natulo pa laway ko. Ganun siya kaasim at kasarap. Naku, magagalit na naman kayo sa akin yan. Sasabihin nyo, naubos ito. Sarap-sarap. Grabe. Grabe ang hang. Pero sarap. Ang lalabanan yung asim. Ang sarap ng bagoong tsaka yung ano. Talo ko pang Bicolano eh. Nakain ng sili. Bubuyo. Ay, ang sarap asim. Anong bagoong lang? Ang sarap po ng bagoong, grabe. Ang secret sana namin to eh. Dahil nga sa pagmamahal namin sa inyo, hindi namin kayo matiis eh. Matagal po namin pinag-isipan nyo kung i-video namin, i-share namin sa inyo. Dahil, ayan, nanalo kayo. Winner kayo palagi sa puso ko. Simtag yan, grabe. Maasim mangga doon sa Nevesia. Kung ano po tamis ng pakwan, siyang asim ng mangga nila. Grabe. Buto lang, ay budoong. Mainit-init pa, pero okay lang. Kaya magiging po natin lang. Nakakagawa niya ako ngayon ng binabuang ang napakasarap. Baka hindi ako makapag-toothbrush nito bukas. Mangilungipin ko sa asin. Grabe.
Really. Ako na nga mismo kumakain, natulog pa yung laway ko. Sa akin. Ayoko na. Bagoong gusto ko. Lahat maluluto ang buka. Binagoongan. Ano mauna? Humba, binagoongan, humba, binagoongan. Bahala na po bukas. Kung ano mauna. Sarap pala. Bahala namang may bubukas. Pagkatutos. Saan-saan pumapunta yung nguso ko sa pagmumuya? Sa asin. Uy, ito pa yung mga nakuha namin doon. Marami pang nanghingi. Kakatasin namin ngayon, gagawin namin juice. Sarap. Loko siya. Bago ang masarap. Masarap hangga. Kaya lang asin. Pero pag isarap sa asin, tingnan yung asin ko. Tingnan nyo. Nagpawisan ako sa asin. Hindi ko naamoy yung bagoong kasi akala niya hipon. Ay nalaga eh. Yung amoy. Nakoy. Ito'y iskandalosong amoy. Amoy ng kapitbahay. Hindi kayo mapapahiya. Iba kasi ninaamoy ako naglulutong bagoong ganito. O ako itinapon ko na. Kaya ko po nang niluluto ay may amoy, tatapon ko na lang. Kahit aso, tinanggihan mo nun eh. Meron ako nabiling baboy. Inadobo ko. Maanghit-anghit. Binigay ko po sa aso. Dito, sige, maselang po yan. Tinanggihan ako. Grabe. Tinanggihan niya talaga. Ayaw. Hindi ko naman siya tinapon. Ginawa ko siyang fertilizer. Sinama ko doon, may sako ako doon, mga lupa-lupa. Layer-layer, tatabong ko ano. Pero may mga pagkain na panis-panis. Hindi nila kinain, mga kanin. Ganun po ako sinok. Nandun yung sako ko ay ginagay ko sa mga paso-paso. Bibili ko mga buhangin yung garden soil na just may ano dyan, may palengke nito sa amin. Ngayon gagawin ko po, ano ba, mga sobra yan, mga ganyan, nabubulok-bulok siya, mga balat ng mangga, balat ng saging. Tsaka yung pinag-ano ko ng mga gulay, nangihinayang ako kasi walang baboy dito sa Manila, hindi pwede mag-alaga. Nilelayer ko yung sako, tapos tatabunan ko ng lupa. Yung lupa na yan. Tapos pag meron na naman po kamo, tatabunan ko yan. Nakakita nyo, kalit-lit na space ko yun. Healthy yung aking mga nakatanim. Hindi, puro organic po yung aking fertilizer to. Ay, katulad nito, kung halimbawa, naging maantot ito, bumaho ito, ay kaganda pong fertilizer yan. Kasi may alat-alat, tsaka mga isda-isda, yung mga ano, yung leftover ng mga isda na matagal na sa rep. Yan ma, may bangus dyan na skinless na ayaw na ng anak ko, ipiprito ko ayaw na yan, anta. Ibabaw ko po doon sa lupa. Fertilizer na. Tama na po. Kasi hindi na ako katutbas ito.